team mo, tapos naging kayo. What do you mean? Naging kayo, tapos hindi nag-work. Wala yung hindi ba nun? Okay. Parang ngayon pa. Ikaw ba na? Hindi nag-work? Ano ba yun? Ikaw ba na-experience mo na? Slide. Honest. Okay. My question, I have another question. She said, he said lang. Well, yeah. Well, what do you think is, you know, good about Alex that he would fall for? And what do you think is a good thing about Joseph that he would actually fall in love for? Ako nga, sabi ko, yung sinabi ko kanina, yung pagiging totoo niya. Kasi wala siyang kaartehan sa katawan eh. I mean, totoo siya, very cowboy siya. Parang alam mo yun, sa gandang tao niya, parang alam mo, kaya yun makisama sa kahit na sino. Tsaka, kunyari, meron kasi kami eksena sa Rebound Girl na nagtatracking kami. Eh, parang gutom na siya. So sabi niya, parang punta nga tayo dun sa, meron tindahan na maliit dun. So nagulat ako, talagang pumunta siya. Sabi niya, Josie, may pera ka ba? Nahirap pa sa akin ng 20 pesos. Sabi ko, wala kang dalang pera. Wala ka rin mo tayo pahinga. Wala kang dalang pera, nagtitake tayo. So umiram siya ng 20 pesos dun sa nakasunod sa amin. Tapos bumili siya ng, ano ba yun? Ng biscuit. So parang, sabi ko, parang ibang klase to, diba? Parang, dun pa lang, yung small things like that, parang, sino ba namang diba? Sige. And how about you, Alex? Ako, what I like about Josie is mysterious siya. Diba? Parang hindi naman natin alam kung paano siya manlambing, hindi natin alam kung paano siya pag naging boyfriend, wala naman siya pag naging girlfriend sa showbiz. So parang yung thought na yun, na if ever man, ikaw yung mapili niya maging girlfriend, parang ang swerte mo dahil kung ano yung hindi niya na ipapakita sa ibang tao, so ikaw na nga makakakita. So it means yung abs. Nakita na nila sa Passion de Amor. And ito sa movie, mapapanood nyo, mabibilang nyo, 12 ang abs. 12. Are we gonna expect a lot of exposures? For the abs? Yes. Part siya ng cast. May feeling. May feeling. Sa dulo, and abs, Joseph. Abs by Joseph. Oo. Pwede na pang kalendaryo. Okay din, kasi nadoble yung sweldo ko dito. So, sa abs. Okay, by the way, let's acknowledge the arrival. Nico Nicolas. Nico Nicolas. Let's welcome Nico Nicolas. Ano masasabi mo sa character mo sa movie? Ano mag-ibig sa akin? Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Pasensya na po kung nalilito po ako. Yung role ko po dito ay si Oliver. Barista po nila Ate Alex Gonzaga. Isa po sa mahilig mag-experiment ng coffee nila na makakaiba pero laging nag-fail. Ayun. Okay. Question ko lang for Alex. Interestingly, yung parang first part ng trailer, parang featured doon yung mga guys na nalilito din sa showbiz. Bakit, sino nagkaroon ng idea na tulungan and how was shooting with those swords? Hindi mo nalig sa akin. Nalig pa sa akin si Dominic Roque. Ano yung love team? Hindi naman po love team. Hindi, love team. Siya yung ka-love team po sa Pure Love. Saan mo siya nakasama? Wala, hindi ko rin siya nakasama. Saan mo? Oo! Pero hindi ko siya na-eksena doon. No, kasi hindi ko siya ka-eksena doon. Meron kasi kami ginagawa isang movie. But, parang ko siya, parang ka-love triangle ko siya doon. Pero, hindi ko pa siya nakaka-eksena. Pero friends siya ng mga friends ko sa showbiz. So, anyway, si Kuya Luis and si Ryan, parang sila yung mga tao na parang isang text ko pa rin, pwede ba kayo mag-cameo? As in, no questions asked, nandyan sila. Nagbigay ka agad ng schedule. So, I'm so thankful na hindi ko in-expect na yung
tutulong sila or yung magpapagamit talaga. Nagpagamit. Hindi pa, all I mean is parang, di ba, parang kami role, pero yung mag-invest pa rin sila ng time, effort. So, I'm so happy and thankful na naging yes emotions na yung mga tinututuloy kong kaibigan talagang nandyan to support. And even up to promotion sa mga Twitter, Ryan is always tweeting, Kuya Luis is always retweeting. So, sobrang natatouch ako sa kanila. Sa totoo lang. Totoo. Okay, Stanley, question? Good afternoon. Chat ko lang po. Direct, normal sa mga rom-coms na may Baguio scene, di ba? Normal naman. Kilala natin ang sumisikat pagka may mga scenes na inclusion. Dito sa movie nyo, sa particular sa Baguio, may magandang scene na show. And kina Alex and Marco, ano eksena ang maibukonsider nyo? Ito, favorite line ni Betay, memorable daw. Naku, wala nang tanong si Beda. Naku, may kasalanan ako. Kasi nakalimutan ko yung name ng particular place in... Hindi, ano mo, Benguet tayo, di ba? Tama ba? Benguet. Pero there's a specific place, I think it's called Baktok or something. No, the name of that specific place. Kasi doon tinanim ngayon yung mga sakura. Doon tinanim ngayon, there's a park there where they planted a new batch of cherry blossoms, which will bloom in a few years and it will be a touristy place. Di ba nila alam, di ba? Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero doon namin shoot. At pagpunta namin doon, dalawang lugar, isang coffee plantation, tapos isang place para doon sa rest house nila Joseph. May sarili siyang weather. Parang hindi siya Pilipinas. Parang galit siya sa amin kasi pag nag-fog siya, ang ganda. Pero mamaya puro fog na lang. Wala na kami, hindi na kami nagkakakita. Tapos mamaya aambon siya. Tapos mamaya babagyo siya sa mga 4 hours. So ganun yung, ano siya, parang kumbaga unpredictable, mysterious siya. And yet, in our 2 days there, we were able to capture a lot of its beauty. From the scenic aerial shots to the beauty of the place. Bumagay nga sila doon, parang natives. Yung may tanong mo? Yes. Sa inyo dalawa, ano yung memorable na scene na ginawa niyo? Ano ba yun? Yung Memorable na scene. Ano tanong si Beda? Yung nakating kami. Yun talaga, kasi may scene doon. Pinakita ba sa trailer, yung may tinatapakan natin yung mga coffee beans. Tapos, nangati kami. Actually, si Alex yung una nangati. And, pangit pa rin din. pero hindi na kanya kinamit. Minsan lamig-lamig, so nangati siya. Tapos, akala ko nagiging hati lang. Sabi ko, parang makati ba talaga? Kasi akati na, tapos maya, nung tinapakan na niya ako, grabe ako rin, parang kinagat ako ng langgam. Higad eh. Yun pala, parang sabi nila, baka raw nahigad. Tapos to the point na talagang, parang dalawa kaming, excited talaga. So yun yung pinaka-memorable namin sa bagay. Sabihin ko lang, sobrang trooper sila kasi hindi namin in-expect yun. Obviously, that shot is to add another flavor to the scene. When we found out that the traditional way of depulping the coffee was really barefoot depulping. And when they were shooting it, ang ganda. Nung nangati na si Alex, tapos si Joseph lang dito, parang talaga ang tagal nila doon. Siguro mga 30 minutes na kinakabahan kami, baka mamantal. Eh, ang dami pa namin sequence na kukunan. So parang doon ko nakita na, ay iba itong mga artistang to. Kasi they could have said, F, di ba? Pero no, they were really there for us. So, natuwa lang ako sa kanila yung kati nila nakatulong pa sa movie. Sorry. About you, Alex, anything apart from what I was memorable? Memorable sa akin siguro yung bed scene namin. Ano kung sabihin? Kumain si Mami Vincent. Bed scene.
May pinanood kasi kami pelikula sa trailer. Yung Querido. Kasi anyway,